Magandang hapon mga kaima. Ah, ako'y nandito sa YouTube para sabihin sa inyo na may ibinigay sa akin ng Panginoon na revelasyon tungkol sa inyong nakikita sa aking harapan. Alam nyo ba, hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung star na yan nasa flag ng Israel? Marahil nagtataka kayo, no? Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo na yung star na yan, gamit yan ni Haring David. Yan ang Star of David. At yung star na yan yung ginamit ni Solomon. Ngayon magtataka kayo, bakit yung star na yan na gamit ni Solomon, yan yung star na takot yung mga demonyo at mga elemento. Kahit sinong albularyo ang tatanungin nyo, takot yung mga elemento at demonyo dyan. Pati nga mga mga mangkukulam, alam nila yan anong ibig sabihin ng hexagram na yan. Kasi dalawa kasi pwedeng gumamit ito, pwedeng gamitin to sa masama, pwedeng gamitin sa maganda. Pero alam mo bang may revelation ng ibinigay sa akin ng Panginoon, pinaintindi niya sa akin habang tinitingnan ko siya one time. Pumasok sa isip ko talaga lahat. Pinaintindi niya sa akin kung anong ibig sabihin nito. So, papaintindi ko sa inyo itong hexagram na ibinigay sa akin ng Panginoon. Nakikita nyo ba to? Yung araw na pa ganyan. At saka araw na to. Itong araw na to, ibig sabihin yan ang God the Father. Tapos ito naman Holy Spirit. Tapos ito sa baba si Jesus Christ. So kung iisipin mo, panahon na bumaba si Jesus, 'di ba? Bumaba siya. Tapos yung Holy Spirit nandito pa sa taas. Kung i-imagine mo nung pinanganak si Jesus, andun yung sa taas pa yung ama tsaka yung anak. Tapos pinanganak si Jesus ngayon. Pagkatapos nun, so pinanganak na siya. Bago siya binyagan, nung binyagan na siya, bibinyagan siya, so andito si Jesus. Tapos bumaba yung Holy Spirit. So dalawa na sila. Tapos ang nandun sa taas yung ama. Yun yung ibig sabihin niya ng yung hexagram na yan. Yung una, yung pinanganak siya, yung pababa. Yung bininyagan siya, yun yung paganon. So may iba pang ibig sabihin yan. Ito pa ang pinaintindi sa akin. Ito yung unang mga tao. Yung unang panahon, yung bago pa nilubog sa tubig yung mga tao. Yung unang panahon, yung mundo. Ito yung Panginoon. Ito ang ibig sabihin niyan, yun yung sons of God, yung mga anghel na bumaba sa lupa para gawin nila yung naalala nyo ba yung istoryang may mga higante? Sila yung dahilan dyan. Yan, sila yan, yung mga anghel na itinapon sa lupa, tapos na pag-asawa sila ng mga tao ng kapanahunan. Kaya nagkaroon ng mga higante. Kaya hirapan ako magtagalog. Kaya
nilunop siya o binaha ang buong mundo. Oo, yung umulan ng 40 araw. Tapos lumubog yung mundo. Basta natunaw, tapos nangamatay lahat. Saka si Noah lang ang natira. Ngayon, di ba may plano ang Panginoon na tubusin ang sangkatauhan. So yun na nga, bumaba siya. Pagbaba niya, tingnan mo yung di ba may triangle dito pataas, ito triangle pababa. So lahat na nangamatay diyan papunta kay Jesus yan. Nung time na yan, namatay si Jesus dito. Tapos pababa. So bumaba siya sa kinalaliman kasi pababa eh. Ibig sabihin pababa. Andun siya sa yung panahon na namatay siya. Ngayon yung nag-resurrect siya. Ito na yung time na yun. Yan. So ibig sabihin tayo mga tao pag namatay kagaya din niya. Yan. Tapos mabuhay ito yung pataas na naman yung triangle. Tapos di ba umakyat siya. Pag akyat niya sa langit, ayan yung araw na yan papunta dito. So sabi niya, huwag kayong malungkot kasi ipapababa ko yung Holy Spirit. O tingnan mo yung triangle pababa, katutok naman dito. So tayo, magiging anak tayo ng Diyos dito, magsasalubong na, di ba? Yan o. Dito anak ng mga sons of God, ng mga demonyo. Yan. Ito, anak tayo ng mga Diyos. At anak tayo ng Diyos. Adopted tayo. So kung dito ay mga espiritu na tinapon sa langit at nangipag-asawa ng mga tao, kaya nagkaroon tayo ng mga higante dati nangamatay kasi binaha. At yun yung mga nangamatay na anak ng mga anghel, yun yung mga demonyo. So nung nangamatay na sila, dahil sa anak sila ng mga demonyo, anak sila ng mga sons of God, mga anghel, may mga kapangyarihan yun. So nangamatay sila, pero kailangan sila ng katawan. So kaya pag may nakita silang tao, sumasanib sila. Kaya tinatawag nila, ay nasaniban ng yon. Pero yung panahon ng Panginoon natin Jesus, nung namatay siya, pagkabuhay niya, eto na. So yung example na pag sumunod tayo sa Panginoon, tayo yung magiging anak ng Diyos. Ayan, bababa yung banal na espiritu. Ayan, papunta sa Ama. Ayan, yan ang ibig sabihin yan. Walang nakakaalam yan, pati nga siguro mga Hudyo, hindi nila alam kung anong meaning ng Star of David eh. Ayan, basta pinaintindi lang sa akin, biglang pumasok sa isip ko habang tinititigan ko. Sabi ko, Panginoon, ipaintindi mo nga sa akin tong Star of David, kasi marami kasing gumagamit ito ng mga salamangkero, ganyan. Hindi kasi ako tinatawag na, hindi ako abularyo. Kumbaga Bible based ako, bumabasa lang ako ng Biblia. Tapos di ba sabi nga ng Panginoon, kung sino yung naniniwala sa akin, may isang sign kung ang tao naniniwala sa kanya ay makakapaggamot. So sinubukan ko, nagagamot naman ako, pero hindi ako yun. Kumbaga pag naawa ko, tapos interesado naman siyang gustong magamot, tapos tanong ko sila kung naniniwala siya sa Panginoon. So dinadasalan ko, nagagamot naman sa pamamagitan ng Panginoon. So hindi ako magagamot. Kumbaga prayer. Umaba nga ako. So yun lang guys. Kung may tanong kayo, sabihin mo lang sa akin.
Tas may marami pa, lahat ng revelasyon sa mula Genesis hanggang Revelation, andyan na sa star na yan. Lahat ng nakasulat sa Biblia nandyan na. Kung titigan mo lang, may patutunguhan may patutunguhan. Ito lang ito, sons of God. Ito yun yung mga tao dati, yung mga tao. Tas ito naman, yan yung Holy Spirit. Ito naman yung tao ngayon sa panahon natin. Ito yung dito, yung pagkamatay ni Jesus, bumaba siya. Ito yung Ama, hindi talaga nababa yung Ama. Hindi talaga nababa. Ito yung Ama. Ito yung Holy Spirit. Yan. Nung nandito na yung Panginoon sa atin, yung bininyagan siya, yan, nagtabi na sila. Andun yung Ama sa taas. Nung pinanganak si Jesus, andito si Jesus, andito yung dalawa. Kaya ngayon, ito pa, meron pa, may revelation pa. Itong sa gitna. Ito sa gitna. Alam mo ba kung nilagyan mo yung Y dyan, magiging square yan. Ngayon. Tanong, bakit square? Kasi, yung namatay yung Panginoon natin, ang kapangyarihan ni Satanas, limited na. Hindi na siya kagaya dati na magagawa niya lahat. Dahil sa cross, namatay yung Panginoon, dahil sa cross. Kaya hindi siya basta-bastang makalapit sa atin, kasi andito sa yun yan sinasabi ng Panginoon, di ba, na ikaw ay templo ng Diyos. So ibig sabihin ng Diyos papasok sa iyo. So paano si Satanas makapag-ano sa iyo kung andyan yung Diyos, di ba? Alam mo ba kung ito ang tawag nito, hectagon ang tawag siguro yan. Basta magiging square yan kung nilagyan mo ng isang circle tas ganyan Y, magiging square yan, ganyan, tapos yan square yan. Tanong, saan ka makakita ng religion na sumasamba sa square? Ang tanong, ang sagot, Maka, yung tinatawag nilang Kaaba. Ngayon, sino ang nasa Kaaba? Ngayon sino sinasamba nila doon? Umiikot-ikot pa sila doon. Di ba? Ikot-ikot yung mga Muslim. Sige, pangalanan na natin. Umiikot sila doon. Sino iikotan nila doon? Alam mo ba ang pagan religion dati noong unang panahon pa ni Elijah? Sabi nga ni Elijah, sige, kung sino yung Panginoon na totoo, sumasagot ng apoy. Ngayon pinaunan nila yung tinatawag nilang Diyos-Diyosan na si Baal. Ngayon, umikot-ikot sila. Sabi ni Elijah, sige, tawagin nyo, baka tulog lang. Sangga, sinugatan na nila yung sarili nila, ganyan. Wala pa rin. Ngayon, sabi ni Elijah, sige, ako naman, Panginoon, nagdasal siya, Panginoon, sagutin mo ako sa pamagitan ng apoy. Sinunog lahat. Alam mo ba yung mga propeta ni Baal? Umikot-ikot sila doon sa altar. Ngayon yung Kaaba na yan, umiikot-ikot din sila. Anong pangalan ng Diyos-Diyosan nila? Di ba? Allah. Tapos Baal. Di ba, may kawig? Alam niyo na. Sino na sa loob niyan? Sino na sa ilalim niyan? Nung sa tingin ko, sa pagkaintindi ko, kasi sa feeling ko lang, wag naman sana ako maging hindi naman sana ako magkamali. Nung ipinako sa cross si Jesus, nung panahon na resurrected siya, doon natalo si Satanas, kaya kinulong siya diyan sa Kaaba. Marami pa ang ibig sabihin ng Star of David. So yan lang muna, mag-comment lang kayo, tapos explain ko sa iyo kung next video na lang. See you mga ka-AIMA.